stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist and SDA mga kapatid, sa topic na patutunayan ng ating affirmative na matuwid ang pamumuhay ng mga Kristiyano kahit walang 10 utos. So affirmative natin dito si Pastor Ray Ann Puentes ng Baptist, at negative naman yung apologist ng Seventh-day Adventist, si Brother Denmar Santiago. So sa ating setup ng debate mga kapatid, yung standard lang naman ito, yung 10-7 as a first presentation, at meron din tayong 10-7 dito sa rebuttal stage, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Dito naman sa negative naman yung mauuna, mahuhuli ang affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ang rule number 1 natin yung 20 seconds yung sagot. Rule number 2 yung pili muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, yung 10 seconds natin na kung wala doon yung sagot mo, pwede mong sagutin ng paliwanag agad. So, tumawag lang ng moderator pag gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, tanong lang sa inilatag sa first stand. At sa rebuttal, pwede nang magtanong kahit na ano. Rule number 6, dalawang warning lang ang ibibigay ko, at minus and plus lang naman yan sa time. Rule number 7, isang objection lang at hindi isang clarification lang din. At no objection during final conclusion. Rule number 8 natin, walang attacking naglalarawan sa physical na itsura, kasama na din yung mga pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, meron akong kapangyarihang magtakda ng mga bagong alituntunin na hindi nakasaad dito kung kinakailangan. So by the way mga kapatid, ang inyong moderator pala, Admin Russia Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. At naka-live tayo ngayon sa Russia TV na YouTube channel, at Facebook din, sa aking Facebook, Russia Vista mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit?
Okay, hintayin natin si Pastor. Okay mga kapatid, shoutout pala sa lahat ng nasa live. Please share yung ating live streaming ngayon dahil napakaganda ng debate na pag-uusapan ngayon mga kapatid. So you can tag also your friends dito sa ating debate. Mamaya mga kapatid, magbabasa ako ng mga iilang comments. So, Pastor? Tinig ba? Hello, Pastor? Okay, so I think hindi pa ready si Pastor. Alright. Yeah. Hello, Dinig na. Okay na. Okay na. Ayan, so sangayon ka ba sa lahat ng rules, Pastor? Yes, moderator. At sumasangayon din ba ang ating negative? Sa ngayon, Mr. Moderator. Okay. So, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala sa ating mga audience. So, mauna ka na, affirmative. Pakilala. Alright, good evening po sa ating lahat. And Pastor R.A. po ng Talisay or Talisay Cebu, New Testament Bible Baptist Church. At titindigan po natin yung tema as an affirmative at ang atin pong pakay dito ay makausap din natin ang ating kaibigang si Bro Denmar Santiago at para din po sa ating mga kapatiran. At binabati po natin ng magandang gabi ang lahat at salamat sa inyong pagsusubaybay dito sa Russia TV patuloy sa pagsuporta. Bro Jeromel Amlon, Sis Emmy, salamat po sa inyong pagsuporta din sa atin. Nawa po, meron po tayong matutunan ngayon mga kapatid at we hope that the Holy Spirit will give us understanding. Okay, at syempre yung tututol naman, napakilala ka kapatid. Isang mapagpalang gabi po ng araw ng linggo, mga kapatid. Kayo po ay nakatutok ngayon sa Russia TV at ang inyo pong maliit na lingkod ay at isang ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist Church, theologian, layman, and evangelist ng ating church, mga kapatid. No? So, ang inyo pong lingkod at kaibigan kay Cristo, Brother Denmar Santiago, ay makakasama ninyo upang tutulan ang isang paksa na inilatag sa atin ni Pastor Rayan Puentes, no? At ngayong gabi mga kapatid ay gusto kong batiin siyempre yung Mandaluyong Seventh-day Adventist Church, no? Wala po sa loob ng Mandaluyong, sa labas ho yan Mandaluyong Seventh-day Adventist Church. At binabati din natin ang Lagro, Quezon City Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. No? At gayon din sa lahat ng ating mga iglesia na hindi ko pa nabati, mga kapatid. At gayon din sa aking mentor, Dr. Rocky Tulog, at sa buong buo ng Advent Biblical International Ministry. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa inyong pong maliit na lingkod. So God bless po sa ating lahat. Sa mga nanonood yan, ay positive man or negative ang inyong comment, tinatanggap po natin. Brother Rasha, back to you. Okay, so simulan na natin ang ating debate mga kapatid at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na kung matuwid ang pamumuhay ng mga Kristiyano kahit walang 10 utos. Pastor Rayan ng Baptist, your time start now, Pastor. Okay, magandang gabi ulit sa ating lahat. Test mic test. Okay na? Bro Rush? Okay, magandang gabi po sa ating lahat once again. Ngayon ating pong titindigan na kahit walang 10 utos, matuwid ang pamumuhay ng mga Kristiyano, tunay na Kristiyano. Ang atin pong tatalakayin una sa lahat ay yung matuwid po mga kaibigan, mga kapatid, ay yung sumusunod po sa mga yapak ng ating Panginoon Jesucristo at kanyang mga utos at alinman na doon sa mga iniutos din ng mga apostol na siyang unang iglesia. At
atin din pong i-define, ito pong Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, ito po yung mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo na bilang Diyos at tagapagligtas. At ito yung mga sa panahon after from the Lord Jesus Christ to the cross, doon po sa mga naniniwala about the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. So matuwid ang pamumuhay ng mga Kristiyano na kahit walang 10 utos. Ngayon, ang atin pong tinatalakay una sa lahat ay hindi po nangangahulugan na wala pong kautusan ang mga Kristiyano. Ang atin po ay napakalinaw na wala pong hindi po bound, hindi po under, hindi po gagawing gabay sa pamumuhay ang 10 utos para maging matuwid. Ang ating pinag-uusapan ay matuwid ang pamumuhay ng mga tunay na Kristiyano. By the way, sa Bible, ang sabi po doon po sa sulat ng Apostol Pedro, "Be holy for I am holy." Meron pong utos na magpakabanal tayo. At dito din po sa ginagamit na mga talata sa Efeso 2:8 hanggang 10, makikita po natin na ito po ang tumutukoy sa mga Kristiyano. "For by grace are ye saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Sa verse number 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works." Ayan po mga kapatid, no? Unto good works. Meron pong good works para po sa mga mananampalataya. Now, maraming katawagan ang pagka-Kristiyano ayon sa Biblia. Isa sa katawagan ay mga anak ng Diyos. Ang nasa 1 John chapter 3 verse number 1 and 2. Meron din po diyan sa Roma 8 versikulo 14 hanggang 16. Then ang isa po ay mga banal, mga banal ng Diyos. Yan ay isa sa mga katawagan ng mga Kristiyano. So ngayon ay bakit nga ba matuwid ang pamumuhay ng mga Kristiyano kahit wala po ang 10 utos o hindi po naging batayan ang 10 utos, kahit hindi niya nalalaman ito, ay hindi po yan ang batayan ng pagka-Kristiyano. So since meron po dito mga good works, meron pong mga, sabi dito, created in Christ Jesus unto good works. Meron pong mga gawang, mga mabubuting gawa. Kaya tayo po ay pinagagawa. Now, una sa lahat, ito pong 10 utos ay kung ang mga kautusan, tumutukoy po ito sa Torah na napaloob po doon yung 10 Commandments, ay hindi po ito para maging matuwid ang tao. Hindi po ito para maging matuwid. Una sa lahat, kung atin pong babasahin ang Roma Kapitulo 3, versikulo 19, "Now we know," dito po sa Tagalog, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ayan. At yun pong kautusan ay tinutukoy po yan ng Apostol Pablo tumutukoy sa Torah na nandoon po yung 10 utos. Ano ba yung kautusan ng mga Kristiyano sa ating panahon, mga kaibigan? Meron pong tinatawag na kautusan ni Kristo. Kagaya naman po dyan sa Galatia. No? Sa Galatia 6, makikita po natin na versikulo 1, mga kapatid, "Kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na iyong pagwariin ang iyong sarili. Baka ikaw naman ay matukso. Mga dadahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin niyo gayon ang kautusan ni Kristo." So ang kautusan ni Kristo, mga kaibigan, ito po yung mga iniutos po niya sa kanyang pangangaral mula sa Matthew hanggang sa Revelation. At ito po ang pinangpangaral niya at inuutos niya para po sa kanyang mga mananampalataya. Kristiyano ang pinag-uusapan natin. Ngayon, ang sabi po ng Biblia, ang mga Kristiyano kasi ay hindi natin batayan ang 10 utos, gaya naman sa sinabi ng Apostol Pablo, Galatia 3, 24, 25, "Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ari-ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya."
Kaya ito po yung mga gamit ng kautusan. No? Ito pala ay tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Sa verse number 25, datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, nandito na tayo kay Kristo, yung kasing mga mananampalataya, mga Kristiyanong tunay, nasa sa Panginoong Hesukristo na po. 2 Korinto 5:17 at doon po sa Efeso 2:11 hanggang 13. Nasa kay Kristo. Ang sabi po dito, Galatia 3:25, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Kaya matutuwid pa rin dahil nga una sa lahat ang sabi ng Apostol Pablo, Roma Kapitulo 13 versikulo 8 hanggang 10, ang sabi dito na ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Kaya ang utos ng Panginoong Jesucristo, ito lang yung pag-ibig sa kapwa ay magagawa muna yung mga mabubuting gawa para sa iyong kapwa at saka yung love God above all sa lahat, no? Yan po ang first and chief commandments ay magagawa muna po yung mga bagay-bagay. Now, ang mga Kristiyano kagaya ng Panginoong Jesucristo at ang Ama, ang sabi niya dito po sa Juan 5, dito sa Juan 5, ang sabi niya sa 17 na datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayoy gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. So ang pamumuhay po ng mga Kristiyano ayon po sa Biblia, una dito po sa Roma 1 hanggang 1:17, the just shall live by faith. Ang mga matuwid pala ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tsaka ang sabi pa dito po sa Galatia 5:23, ang sabi po diyan na we walk in the Spirit. Okay? Diyan po yan ang gawain natin. Live by faith. Okay? Live by faith and walk in the Spirit. Pagka gagawin mo yung live by faith and walk in the Spirit, mga kaibigan, matuwid po ang iyong pamumuhay. Matuwid ang pamumuhay ng isang tao. Wala pong kinalaman ng 10 utos po dyan. Kung yan pong utos ng Panginoong Jesucristo, kung yan po ang ating susundin, ay meron kang mga magagawang mabuti. Yan ang kaibahan, mga kaibigan. Now, dito pa sa sulat ng Apostol Pablo, ang gamit pa ng kautusan dito po sa 1 Timoteo 1:9, ang sabi po sa talatang ito, dito na po yung pinaka-summarize po natin, summary ng ating tema ngayon sa 1 Timoteo 1:9. Ang sabi dito, yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Ayan. Tayo po, yung mga tunay na Kristiyano ay ginawang matuwid po yan, kaya matuwid po sa mata ng Diyos. Sabi po dito, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo. Ayan. Yan pala yung gamit ng kautusan, mga kaibigan. Hindi ito ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo dahil sa masama at sa mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama, sa mga nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao. Ito nga ay idinagdag, mga kaibigan, para ang kasalanan ay talagang magiging talagang magmukhang masama o kasalanan, dahil ang gamit ng kautusan talaga ay ipamukha sa iyo na ikaw ay nagkasala, hindi upang ikay maituwid o matuwid. Kaya maling-mali po na isipin natin na pagka tayo po'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, kailangan natin ng 10 utos para at least magabayan tayo sa pamumuhay para maging matuwid. Ay hindi ho. Hindi po yan ang gamit ng kautusan. Hindi po upang maging matuwid ang pamumuhay ng isang tao. Ngayon, sa atin mga Kristiyano, tayo po'y sinulatan na tayo po ay gumawa. Yan ang kaibahan sa 10 Commandments, mga kaibigan. Sa 10 Commandments kasi wala kang magagawa doon, puro wag eh. Wag gagawa, wag mangangalunya, wag magsinungaling, wag pumatay, puro wag. Pero dito po sa kautusan ng Panginoong Jesucristo, itong mahalin mo or love your neighbor, love God, meron kang magagawa. Wala kang magagawang masama sa kapwa mo, pero meron kang magagawang mabuti sa kapwa mo dahil po action, may action yan yung mga tunay na Kristiyano. Kaya ang love po ang ating batayan, marami ka nang magagawang mabubuti doon sa iyong kapwa at sa 10 Commandments na hindi mo magagawa. Kahit bedridden ka,
magmukmuk ka lang sa bahay mo, masusunod mo na yung mga wag sa 10 utos, pero wala kang magagawang tama doon o mabuti para sa kapwa mo, sa Diyos. Pero yung kautusan ni Kristo, marami kang magagawa doon. Kaya yan ang kaibahan. Ngayon, makikita po natin sa kanyang utos ng Panginoong Jesucristo, kahit walang 10 utos po, matuwid ang pamumuhay ng mga Kristiyano. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagpapahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Denmar Santiago ng SDA, 7 minutes. Your time start now, bro. Okay. Yung talata na ginamit mo, ang sabi mo doon, ang kautusan ay tagapagturo natin kay Kristo. So, ikaw po ang nagbasa nun ha. Anong klaseng kautusan ang nagturo sa atin kay Kristo? Okay, kautusan po, the whole, that is nomos in Greek, no? Yan po ay Torah. At ayon po sa inyong Sabbath School lesson, lalo na ang Apostol Pablo ang gumagamit, ayan po ay tumutukoy po talaga sa Torah, nakasama doon yung 10 Commandments. Next question. Sa madaling salita, itinuturo tayo ng Torah, kasama na yung 10 utos, patungo kay Kristo, ayon sa talatang binasa mo. Yes or no? Yes, pero specifically, dinala. Ito po'y upang dalhin tayo sa Panginoong Hesukristo. Ito po'y tumutukoy sa mga wala pa o hindi pa nasa kay Kristo. Kaya pagkatapos noon, ayon po sa verse 25, wala na tayo sa ating schoolmaster. Kaya hindi na natin batayan yun. Okay. Nung ikaw ay na kay Kristo na, dahil ang ating usapin, patutunayan mo na ang mga Kristiyano ay matuwid ang kanilang pamumuhay kahit walang 10 utos. I think naunawaan mo ito. So kung ikaw ay na kay Kristo na, pwede ka nang pumatay kasi wala ka na sa ilalim nung Torah na kabilang yung 10 utos. Tama o mali? Mali, dahil meron pong utos ang mga Kristiyano na mahalin mo. Hindi ang utos po ng mga Kristiyano huwag pumatay. Ang utos po ng mga Kristiyano, mahalin mo ang iyong kapwa. So hindi mo mapapatay dahil pinapamahali. Dapat na mahalin ang kapwa. Next question. Okay, so hindi rin mo pwedeng pagnakawan at hindi ka rin pwedeng mangalunya at mag-imbot sa iyong kapwa dahil ikaw ay sumusunod sa pag-ibig. Tama? Tama. Lahat ng mga masamang gawain sa kapwa, hindi mo magagawa yon dahil po sa utos na ibigin ang iyong kapwa. Hindi ho dahil sa 10 utos. Next question. Oh, yun bang huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, at huwag kang mangalunya, huwag kang mag-imbot. Wala ba sa 10 utos yun? Wala ba o nandoon? Nandoon po sa 10 utos yan na hindi para sa mga Kristiyano. Ang para sa mga Kristiyano, yung mahalin mo. Kaya kahit wala po yung wag pumatay, wag nakawan, hindi namin kailangan yon. Ang kailangan namin, mahalin mo ang kapwa mo. Automatic yun na wala kang magagawang masama sa kapwa. Next question. Okay. Next question. Okay. Next question. Okay. Ang sabi mo, iwanan kita dyan sa talatang yan, ano? Ngayon, ang sabi mo kanina, yung kautusan ay ginawa para sa makasalanan. Tama? Sinabi mo yon. Tama. Binasa po natin. Unang Timothy 1:9. Okay. So, tama, no? Kinonfirm mo. Okay. Sa madaling salita, malalaman nung makasalanan yung kanyang paglabag at yung kanyang kasalanan nang dahil sa kautusan. Tama o mali? Pakiulit nga, hindi ko masyadong yon. Time stop mo. Time stop pa, Paul. Ito tanong ko. Kasi kinonfirm mo, di ba, na unang Timoteo 1:9 na ang kautusan ay ginawa para sa makasalanan. So, umaagree ka na ang kautusan, ang kanyang purpose ay ipaalam sa makasalanan na tao yung kanyang paglabag at yung kanyang kasalanan. Tama o mali? Tama yun. Yun po yung sinasabi ko natin na
nagmukhang kasalanan o talagang kasalanan yung kasalanan, it's because of yung kautusan. Kaya nga, hindi nga ito ginawa para sa mga matuwid. Ito para sa mga masasama. Okay. Sa madaling salita, noong itinuro ng kautusan ang kasalanan sa mga makasalanan, ay naramdaman ng makasalanan na kailangan niya ng tagapagligtas. Tama o mali? Tama po, yung makasalanan. Talagang para sa makasalanan yun eh. Kaya yun ang kaibahan, no? Yung 10 utos para yun sa mga makasalanan. Kaya hindi ito ginawa para sa mga matuwid. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi na kailangan doon ng 10 Commandments. Yun lang mga hindi tunay na Kristiyano. Okay, next question. At kung mangailangan siya ng tagapagligtas, doon na magkakaroon ng fulfillment yung sinasabi ni Pablo na ang kautusan ay tagapagturo natin kay Jesus. Tama o mali? Opo, kaya nga pagkatapos doon na dinala ka ng Panginoong Jesucristo, matatawag ka ng tunay na Kristiyano. Verse 25, hindi na kailangan natin ng tagapagturo. Nandito na tayo kay Kristo, tuturuan ka pang muli, hindi na. Kaya meron ng kautusan ni Kristo. Next question. Okay. So, ang sabi mo kanina, ang tunay na Kristiyano, wala na sa ilalim ng kautusan. Do you confirm that? Yes or no? Yes. I confirm that na wala na sa ilalim o kaya hindi na naging batayan sa pamumuhay. Kasi ang batayan ng pamumuhay ng mga Kristiyano, yun na pong utos ng Panginoong Jesucristo. Love your neighbor, love God, at marami pang iba na hindi po 10 Commandments. Pero, kautusan pa rin. Kautusan nga lang ni Kristo. So, nasa ilalim ka pa rin ng kautusan ni Kristo. Tama o mali? Tama, kautusan ni Kristo. Hindi ho 10 Commandments. Kasi po, ang kautusan ni Kristo, hindi po 10 Commandments. Magkaiba po yan. At yun nga ay sinasabi sa Juan 1:17. Yung law came by Moses, but grace and truth came by the Lord Jesus Christ. Magkaiba po yan. Last 1 minute. Okay. Next question. Okay. Next question. Okay. So, kapag ka ikaw ay ligtas na, ang usapin natin nakakilala na kay Kristo yung makasalanan, lumapit na, no? Through the schoolmaster, naligtas na siya. So, pagka ang isa pang ligtas, yung isa pang ligtas, dapat pa bang pumatay? Dapat pa bang magnakaw? Dapat pa bang huwag gumalang sa magulang? Dapat pa bang mag-imbot sa kapwa? Yes or no? Hindi na. Kasi nga mayroon ng kautusan ni Kristong mahalin mo ang iyong kapwa. So, ibig sabihin, hindi na po kailangan ng 10 utos. Ang pagkamatuwid ng pamumuhay ng isang ligtas na ay yaong pong mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang Diyos. Diyon pa lang, wala ka nang magagawang masama doon sa kapwa. Time. 7 minutes. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative at dako tayo sa presentasyon ng ating negative mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Siyempre si Sister Emmy nandyan lagi. Kanina pa yan, excited talaga sa ating debate mga kapatid. At nandyan din si Sister, yung isang sister ko, si Sister Grace Barrios. Sabi niya dito ay ito lang muna. Yes, ayaw ko ng draw ha. Kill and be killed. Go Warriors. Ayan mga kapatid. Shoutout din kay Jeff T, John Orieta. Shoutout sa mga poging debater dyan. Sabi niya ay kampi tayo dito. Denmark, Santiago. Ayan. Shoutout din kay Nicolas MI. Maipit yan si Denmark kay Puentes. Shoutout din kay Catching Discombulation, watching sa dalawang kaibigan natin debater, si Pastor Rayan and Brother Denbar. Siyempre kay Bro Puentes ako sa paksa na to. Ito din kay Jesler Alemes na ay 10C sa langit, Revelation 11 verse 9. Ito din kay Nicolas M.I. Emi Alfonso, I'm sure may malalim na paliwanag yan si Bro Puentes. Aabangan. Ito din dito mga kapatid kay Pastor Ken Condino. Congrats Pastor Puentes. At shoutout din dito mga kapatid kay
J. Cañete. SDA man ako pero mali ang sumunod sa utos. Kasi hindi niya makaligtas ng kaluluwa sa tao. Kasi maraming kapatiran kong SDA palaging nag-divorce. Shoutout din kay Romel Tunay Baklas, kay Pastor Romel. Congrats Pastor Ray Anfuentes. At JJ Diaz, wala na sa Old Testament. At Jeff T. Orieta Fuentes, sabi mo yung 10 Commandments para sa masama. Ibig sabihin, kaya ka maging Kristyano dahil 10 utos na nagpahayag na ikaw ay makasalanan, kaya ka magsisisi at tumanggap kay Kristo. Kaya nung magsisi ka na, Kristyano ka na dahil sa 10 utos, o diba? Syempre kay Angel Dance, nandyan din si Zach Jacob. Very good, Pastor Rean Fuentes. Syempre din kay Erwin Alcueno, we are not here to win, we are here to learn. Syempre din kay Sambinorio Amado Jr., wala na, puro pag-amin na ginawa ni Fuentes. Syempre din kay Jason, sabi ni Jason Bulo, okay, hindi to pwede magitin. Si Denmar, hanap kaayog pangutana, wajoy na puga bisan gamay, napabarog jud ni Pastor Rean ang afirmatibo. Siya to ni Sian Buds, hindi makapunto sa Denmar. At si Rodel Digan, ang focus ni Denmar ay mga unbeliever. Ang mga matuwid ang topic, kawawang Denmar. Charito, sabi niya, the just shall live by faith. Si Katpat na Fuentes, unawain mo ang talata. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. At Pastor Ray, pamute mo na, Pastor. Medyo maingay. Nakamute po ako. Nakamute ka kay yan, Denmar. So bro Denmar, 10 minutes bro. Your time start now, bro. Okay. Ayan. Pagpasensyaan nyo na yung background ko. May mga katolikong nagkakaraoke, ano? Maingay ba? Dinig ba? Okay. Oo. Ngayon, mga kapatid, eto, no? Ang topic natin, patutunayan kong matuwid ang pamumuhay ng mga Kristiyano kahit walang 10 utos. Ayun yan sa proposisyong inihain sa atin ni Pastor Rean. So may dalawang puntos lang tayong ididiin ngayong gabi mula doon sa mga tanong at sagot ko kay Pastor Rean Fuentes. Ayon sa kanya, ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin o tagapagdala natin kay Jesus. Ibig sabihin, kung hindi tayo sumunod sa kautusan, hindi tayo mahahatid kay Jesus. Kasi maliwanag naman ano sabi nung talata sa Mateo 19, sabi doon, di ba? Kung nais mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang utos. So sa madaling salita, ang isang makasalanan, nung makakilala siya ng kanyang kasalanan, ay nangangailangan siya ng tagapagligtas, at yun nga ang ating Panginoong Hesus. Pero tinanong natin siya, nung maligtas ba ang isang Kristiyano, dapat bang lumabag sa 10 utos? Sabi niya, hindi. Totoo, dahil sa Roma 3:10, ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Nomos. Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Roma 3:10. Sa madaling salita, yung kautusan, yan po ay pag-ibig. Simulan po natin yung ating presentation. So, meron pong dalawang kategorya ang kautusan. Pag-ibig sa Diyos, yung 1-4, pag-ibig sa Diyos, at yung 5 hanggang 10 ay ibigin mo ang tao. Yan. Ibigin mo yung kapwa-tao. So, maliwanag, talagang ang katuparan ng kautusan ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito po ang hindi nila maintindihan. Kaya po sabi sa Mateo 22:40, sabi doon, ang kautusan ay nakahang sa dalawa. Bakit? Dahil yung dalawang pinakamahalagang utos, ayun ho ay sum up
Summary. Pero hindi iyon ang content. Summary. Nasa sum up sa dalawa. Hindi ho sinasabing dalawa na lang. No? Kaya dito, ano ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 2:12 hanggang 13? Ang sabi diyan, sapagkat ang lahat na nagkasala ng walang kautusan, mapahamak din ng walang kautusan, at ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa katubusan din sila hahatulan. Sapagkat ang hindi tagapakinig ng kautusan, ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Maliwanag, no? Sino daw yung mga aariing ganap sa harapan ng Diyos? Yung nagsisitalima sa kautusan. Sa madaling salita, hindi maliligtas ang isang tao kung hindi siya susunod sa 10 utos. Gayon din naman ang ipinapahayag ni Brother Leonard, kailangang sundin, perfecto sundin ang kautusan para siya maligtas. No? Kaya dito, sa fundamental beliefs natin, maliwanag ho, ang sabi sa fundamental beliefs namin na page 272 to 71, lahat ng iyong mga utos ay katuwiran. Ano ho ang paksa? No? Balikan natin ang paksa. Patutunayan ko matuwid ang pamumuhay ng mga Kristiyano kahit walang 10 utos. Paano ho magiging matuwid kung ang katwiran ng Diyos ay nasa utos niya? Base ho sa awit 119 verse 172. Ang katwiran ng Diyos ay nasa kanyang utos. No? Yun ho ang maliwanag, no? Kaya dito, no? Ang sabi diyan, kaya't ang kautusan ay banal, matuwid, no? Ayan. Banal, matuwid, no? Ano pa? Siya ay mabuti, no? Ang 10 utos ay ibinigay ng Diyos bilang pamantayan ng kanyang karakter at ng kanyang katwiran. Roma 7:12. At ang kautusan din ay nagsisilbi na ito ay nagpapaalala sa atin ng ating kasalanan at pangangailangan ng tagapagligtas. Roma 3:20. Sapagkat sa pamagitan ng kasalanan ay kautusan ay nakilala ko ang kasalanan. No? Galatia 3:24 yung binanggit niya kanina. Kasama na po yun. No, yun po'y tinitindigan natin. Kaya pinatutunayan ni Pastor Ian yung ating unang punto. Pinatutunayan niya. So doon pa lang wala siya napatunayan kasi pinatutunayan niya yung sa akin. O ngayon, ikalawa, ano ba ang papel ng 10 utos? Ang papel ng 10 utos ay ito. Pag naligtas ang isang tao, susunod siya sa utos. Anong utos? Entole. Ano ba yung entole? 10 utos. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Sa madaling salita, noong ang tao ay maligtas at nakakilala kay Jesus, doon pa lamang siya susunod sa kautusan. No? Ng perpekto. Tutulungan siya ni Kristo na sumunod sa kautusan ng perpekto. Dahil hindi niya nga kayang sundin ang kautusan nung siya makasalanan, tutulungan siya ni Jesus. No? Teka lang, namatay ang aking screen. Okay. Sabi dito, nalalaman natin, nakikilala natin ang Panginoon Kristo kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Unang Juan 2:3, no? So, yung mga tao na ayaw sa 10 utos ay hindi yan tunay na nakakakilala sa Panginoon, no? Kaya dito, maliwanag ang sabi ni Apostol Juan, no? Pagka tayo nagsisiibig sa Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kaya po, ang pagsunod sa kautusan ay hindi upang maligtas, kundi bunga ng kaligtasan na siyang nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Kaya Roma 13, ano sabi? Ang kautusan ay siyang katuparan ng pag-ibig. No? So, ang pag-ibig, siya po ang esensya ng kautusan dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, ang 10 utos bilang pamantayan ng paghatol. Ito yung ikatlo nating puntos, no? So, ang Biblia maliwanag, no? Gagamitin ng kautusan bilang pamantayan ng Diyos, no? Sa
paghahatol sa tao. Paano ho naging makatwiran na sabihin natin na ang isang Kristiyano hindi namumuhay ng mabuti, no? Kung walang 10 utos, hindi ho pwede. Dahil ang batayan ng Diyos sa paghatol kung mabuti o masama ang gagawin ng isang tao ay sa pamamagitan ng kautusan. No? Kaya sabi diyan, thank you, sa Ecclesiastes 12:13 hanggang 14, ito ang buong katungkulan ng tao na dadalhin ng Diyos ang bawat gawa ayon sa kahatulan, no? Bawat gawa sa kahatulan, no? So maliwanag ko dito, ang gagamitin sa Ecclesiastes 12:12 hanggang 13 ng Diyos bilang panghatol kung ang tao ba'y matuwid o hindi ay ang kautusan. Paano masasabi na isang tao ay matuwid kung walang kautusan? Ayun ang problema ni Rayan Fuentes, no? Isa pa, sabi niya dun sa kanyang paksa, no? Kahit walang 10 utos. Tanong, wala na ba ang 10 utos? Meron pa rin. Sabi ni Jesus, Mateo 5:17 hanggang 18. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan, kundi ako'y naparito, no? Upang ganapin, no? Hindi mawawala ang isang kudlit o tuldok sa kautusan, no? Kay pasurian mawawala. Tutol siya sa talatang ito. Tutol siya sa Panginoong Hesus. Sasabihin niya, hindi Lord, sinungaling ka, mali yan. Wala nang kautusan. Kaya dito, in-emphasize si Apostol Pablo ulit. Unang Corintos 7:19, sapagkat ang pagsunod sa utos ng Diyos ay siyang mahalaga. Para kay Pastor Rian Fuentes, yung mga Kristiyano, para sa kanila hindi na mahalaga ang pagsunod sa kautosan ng Diyos. No? Kaya dito, no? Ito ang pag-ibig natin sa Diyos sa tuparin ng kanyang mga utos. Yung hindi gumagawa ng 10 utos, hindi yan umiibig sa Diyos. Mantakin mo sasamba si Pastor Rian sa rebulto kasi hindi siya susunod sa 10 utos. Gagawa siya ng rebulto, magkatoliko na lang siya. No? Kaya ganyan. No? Sayang. Okay. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang first stand ng ating negative. At dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Okay. So, wait lang. Sige. So mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live. Nandito na tayo sa ating negative, affirmative na magtatanong sa negative. Okay. Okay, so hinahanda lang yung camera. So, 7 minutes. Your time start now, Pastor. Okay, una kong katanungan, Rodenmar. Dinig ba ako? Okay. Unang katanungan, letra por letra ito, sinabi mo na entole ay 10 utos. Ito bang entole ay Greek word, yes or no? Yes, Greek word yan, entole. Yeah. Okay. So, itong entole ay Greek word. Ano naman ang Greek word ng 10? Okay, ang Greek word ng 10 actually, yan ay hindi natin nabasa dun sa pinagbasihan natin. Kaya hindi ko sasagutin yan. Okay. Ikaw ba'y umaami or agree ka ba na yung entole ang English po dyan ay commandments, yes or no? Yes, commandment. Pero sa Greek interlinear, ang nakalagay po dyan, 10 commandments. Kasi ang nomos, yan po ay Torah. No? Yan. Next question. Okay, sundan ko yung sagot mo, yung Torah ay nomos. Ibig mo sabihin yung Torah, 10 commandments o yung nomos ba ay Torah, ang nomos ba ay 10 commandments o yung 5 books of Moses? Okay, ang nomos ay ang Torah. No, yung 5 books of Moses. Yun nga po yung Torah na tinatawag natin. Kasi doon sa Lucas 24:44, no, ang sabi doon ay nomos, kitubim, nibim, yung mga propeta at yung mga awit. Sabi doon, no, sa Lucas 24:44. Siyang tinupad ng ating Panginoong Hesus.
Okay. So, ginamit mo yung entole na patunayan mo na ito ay 10 utos equals 10 utos, pero hindi mo alam yung Greek word ng 10. Tama? Mali? Hindi ko pa siya nabasa, kaya hindi ko siya sasagutin eh. Hindi ko kasi nilatag eh. Next question. Okay. Next question, ang sabi mo, letra por letra o kaya verbatim, ang katuparan ng kautusan ay pag-ibig. Ito ba nakasulat sa Roma 13:10? Oo, ang pag-ibig ay siyang kinatuparan ng kautusan dahil sabi ko nga, dalawang kategorya. No? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Yung 1 to 4, pag-ibig sa Diyos, ang 5 to 10 ay pag-ibig sa kapwa. Next question. Okay, so sa kautusan at saka pag-ibig dito, alin po ang utos na iniutos ng Apostol Pablo sa context? Diyan po sa Roma 13. Ano ang utos dito? Ang 10 utos o yung ibigin mo ang kapwa? Pareho po kasi ang pag-ibig sa kapwa, yan po ay saklaw ng 5 hanggang 10 utos. Hindi ka papatay dahil iniibig mong yung kapwa. Yun nga po ay katuparan ng kautusan yung pag-ibig. Next question. Okay. So ngayon, ang sabi mo kanina na perpekto, sabi ni Leonard yung perpektong pagsunod sa kautusan, ayan po ay makapagliligtas. Kino-confirm mo ba yon? Yes or no? No. Ang sabi ko, ang requirement para tayo ay maligtas ay sundin perpekto ang 10 utos. Pero hindi natin ma-perfect. Kaya kinakailangan natin ng Kristo at sa tulong ni Kristo kaya natin sundin ang kautusan. Yun, next question. Okay. So, next question, pagkatapos nito, ang sinabi mo dyan po, tanong ko lang dito, meron ka bang mababasa dito ang Panginoong Jesucristo at mga apostol na nagturo sila na sundin yung 10 utos verbatim? Meron ka bang mababasa dito para sa mga Kristiyano o mananampalataya? Okay, meron. Meron. Kasi si Mateo po mismo nagsulat. Apostol po yun, si Mateo. Ang sabi niya, ang sabi ni Jesus, kung nais mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang utos. Mateo 19:16 hanggang 17. Okay, yung sinabihan doon para sa iyo, Kristiyano yun. Kristiyano. No, bakit? Kasi nakakakilala siya kay Jesus, lumapit siya kay Jesus. At hindi siya nag-atubili na lumapit kay Jesus. No? Yeah, next question. Alright, sa definition na Kristiyano na mananampalataya o tunay na mananampalataya, yun bang sinabihan ni Kristo doon, tunay na mananampalataya kay Kristo para sa iyo? Yes or no? Base sa konteksto, yes. No? Isang Kristiyano na nag-i-struggle sa paggawa ng ibang mahalagang utos, pero siya'y nakatupad sa 10 utos. No? Sabi doon, kung gusto niya pumasok sa buhay, sundin niya ang utos. Kaya nga, habang tayo'y ligtas, kailangan sundin pa rin ang 10 utos. Hindi yung ligtas ka na, hindi ka susunod. Oo, sabi ng Panginoong Jesucristo doon, buhatin mo, ibenta mo yung lahat ng iyong ari-arian, ipamigay mo, sumunod ka sa akin. Ginawa ba yon ng binata? Yes or no? No, hindi niya ginawa yung. Kaya nga sabi ko, isang Kristiyanong nag-i-struggle. Sa osas nyo po kasi, ay hindi na po nag-i-struggle. Hindi po kasi joke-joke yun, yung apostasy, yung nagto-turn away, Hindi, sa inyo kasi magkasala lang, ligtas na eh. Hindi ko ganun sa Biblia, Sila'y nag-i-struggle kahit Kristiyano sila. Okay. Next question. Next question. Aariin mo ba yung matuwid, yung binata na yon na hindi sumunod kay Kristo sa kanyang utos? Aariin mo bang matuwid yon? Yes or no? Hindi ako yung mag-aari doon. Kasi sabi mo, aariin ko ba? No, hindi ako mag-aari. Gawain ng Panginoong Hesus ang pag-aaring ganap. Objection.
Ano ang ibig sabihin is kilalanin ba niya o kaya aariin ba niya? Or ibig sabihin na hindi naman ikaw yung aariing ganap. Ang sabi ko po, moderator, ang tanong ko malinaw, inaari ba niya na matuwid yung tao na yun? Or ibig sabihin, kinikilala ba niya, nire-recognize ba niya o sinasabi ba niyang matuwid ba yung taong yon? Hindi ho siya yung mag-aaring ganap sa tao, hindi ho. Okay. Ang tinutukoy mo dito nag-object ka dahil sa word na inaari. Counter objection, Brother Denmar, bro. Mr. Moderator, dinignan po natin on the record, sabi niya, aariin ko bang ganap yung kausap doon ni Kristo. Ngayon, binabago niya na. Ang tanong niya na po ngayon, kung ito ba ay ituturing na matuwid. I-clarify niyo po muna kung ano yung question niya. Okay, so ganito, ang hatol ko. Yung unang kinuha ko lang yung aariin mo at kung ang dating ng ating negative ay siya yung pinatutungkulan, ay tinatanggap ko pa din yun as a valid answer, Pastor, ha? So you can question naman next. So Brother Denmar, tuloy mo lang yung sagot mo, bro, kasi medyo naputol. Okay. Proceed, bro. Okay. Hindi ako ang mag-aaring ganap dun sa tao, kundi ang Diyos. No? Ngayon, dahil ang pamantayan ng Diyos, sumunod ka sa kautusan, no? At nabasa din naman natin kanina, yaong mga aariing ganap, sabi do sa Roma 3. No? Yaong aariing ganap ay yung mga gumaganap sa kautusan. Yeah, next question. Tinuturing matuwid mo ba yung taong iyon? Yung binata na sinabihan ng Panginoon Kristo, tinuturing mong matuwid, yes or no? Yes, kung ayon doon sa pamantayan sa Roma 3. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate at dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Dito tayo kay Nicholas. Sabi niya, unbeliever kasi si Denmar, kaya hindi tunay na ligtas eh. Shoutout din kay Erwin de la Cruz. Boy, kamote na naman si Denmar. Binaliktad na naman. Ang katuparan daw ng kautusan ay pag-ibig. Mali. Baliktad yan. Yan ay pagbaluktot sa salita ng Diyos. Shoutout din kay Erwin Alcueno, Palasika. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Robert Villarin. Shoutout, bakit nagde-debate ang parehas dilawan? Shoutout kay Alvori Kind Villarin. Wala bang maayos na sagot dyan? Shoutout din kay Kuwagaro Teos. Matupad ang utos dahil sa pag-ibig na utos ni Lord Jesus Christ. Shoutout din dito mga kapatid kay Kit, Deuteronomy 4 verse 13 daw. Jason, sabi niya kung SDA ako, nakakahiya itong kamote King Denmar. Shoutout din mga kapatid dito kay Judah Gabriel. Sabi ni Denmar, nomos ang Torah, pero ang 10 utos sa Entule ay nakasulat sa Torah na nomos. Shoutout din kay Al Brian. Sabi niya, puro amid SDA, wala naman palang pamamalian. Shoutout din dito mga kapatid kay Christian Sarmento, yung talata niya, Mateo 5:17-18. Ayan po tayo bakit pinuputol hanggang dyan lang ang mababasa? Ituloy nyo yung talata tungkol sa kautusan hanggang verse 48. Shoutout din kay Angel Dance, taggilid ang sagot ni Denmar. Kamote na ang tinanim. Shoutout din mga kapatid kay John Agid Saryo. Kawawa ang SDA, hindi naman 10C ang tinutukoy sa Mateo 5:17-19. Shoutout din dito kay Jeff T. Agoy, medyo tumagilid tayo doon, Denmar Santiago. Shoutout din kay Jemmy Evangelio, kung may mabasa akong may sumusunod sa utos ayon sa Biblia. Shoutout din kay Joyzer Kalay Aliano. Kaya nga ang kaligtasan natin, di natin ginagawa ang paggawa ng kabutihan ay bunga ng pananampalataya natin kay Kristo na nakikilala sa atin. Nakikilala natin siya bilang tagapagligtas. Shoutout din kay okay. So dati ko tayo mga kapatid sa ating rebuttal, Pastor Ray Antuentes. Proceed ka, bro. Yes, teka, makikita ba nag-share screen ako, bro Rush? Kita. Okay, hindi ko nakita sa monitor Okay, sige, start tayo. Alright, so una sa lahat, Bro Denmar, no,
ang kanyang presentation is parang talagang mayroong mga tinatago, hindi malinaw mga kaibigan, no? Nagsiswitch po siya sa kautusan, tapos commandments, tapos 10 commandments, na para bagang yun ang tinutukoy ng talata. Hindi ho. Okay, una sa lahat, ang tinutukoy una dito tayo sa kanilang Sabbath School lesson. Sabi dito, na dito po sa sinasabing the word law or nomos in Greek is found 121 times in Paul's letters. It can refer to a number of different things, including God's will for His people, the 5 books of Moses, the entire Old Testament, or even just a general principle. However, the primary way Paul uses it is to refer to the entire collection of God's commandments given to His people through Moses. Yan po yung kanilang sinasabi po dyan, mga kaibigan. Kaya una sa lahat, ang sabi niya, yung commandments kuno ay, yung entole kuno ay 10 commandments. Mali po yun, Bro Denmar. Yung pong entole ay commandments. Yung pong 10 commandments, dapat deka yun. Dekas entolas, o kaya ganun ang pagkasabi. Kasi 10, deka ang ibig sabihin. Kaya wag mong gamitin yung commandments tapos gagawin mong 10 commandments na hindi naman, wala naman sa talata. Ay ngayon dito, binaliktad mo, no? Napansin ni Erwin de la Cruz yung pagbaliktad mo, pambihira, Bro Denmar, binaliktad mo. Ang sabi po dito sa talata, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Kaya ang utos dito, sabi mo both, hindi both ang utos dito, bro. Ang sabi dito, sapagkat ang umiibig, dito sa verse 8, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. Kaya kailangan mo lang umibig Bro Denmar. Wala pong utos ang Apostol Pablo dito na gaganapin mo yung 10 commandments. Hindi ho. Ang pag-ibig, ang siyang katuparan ng kautusan, binaliktad mo, 2 beses mo, replay niyo po mga kaibigan, 2 beses niya binaliktad ang kautusan raw, ang katuparan, ang katuparan daw ng kautusan ay pag-ibig, pambira. No, hindi po yan yung nakasulat. Napaka nakakatakot na gaganyanin mo ang salita ng Diyos alang-alang sa inyong maling aral. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Therefore, ibigin mo ang iyong kapwa, matutupad mo yon. Hindi mo na kailangan ng 10 commandments. Ang sabi pa niya, umaamin siya, tapos na yung pag-uusap mga kaibigan. Kung napansin po ninyo, ang sabi po ng ating kausap, Bro Denmar, kaibigan natin, gusto natin itong maliwanagan din si Bro Denmar, no? Sayang naman kung mananatili po siya sa mali. Kaya ang kanyang sinasabi, umamin siya kanina, na kailangan daw ng perpektong obedience ng kautusan upang maligtas. At hindi raw upang maligtas, yun daw yung kanyang sinasabi, yung 10 utos, no? Yung 10 utos. O di ibig sabihin, hindi pala talaga magiging matuwid. Kasi po, ang isang tao, para maging maligtas siya, kailangan niya, siya po ay matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi dito po sa Roma 4, mga kaibigan, ginawa po tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, inaaring ganap. Now, tinanong ko po siya kanina, kung ito bang tao na nasa Mateo 22, ang ibig ko pong sabihin yun, tunuturing ba niya na matuwid yun? Dito sa 22:40. Kasi sinabihan dito, hindi po dito, hindi yung isang tao, yung binata na nagtanong sa Panginoong Jesucristo. Diba? Ang sabi niya, yung binata na yon, nagsisinungaling yun. Hindi nyo ba nakikita? Hindi naman Kristiyano yun Hindi naman yun mananampalataya. Hindi nga sumusunod kay Panginoong Jesucristo. Ano ba yung sabi doon sa talata? Ang sabi doon sa talata, na yung binata nagtanong kung paano makatanggap ng buhay na walang hanggan. So wala pa siya buhay na walang hanggan. Hindi Kristiyano yun, Bro Denmar. Hindi yun anak ng Panginoong Jesucristo or anak ng Diyos, sabi dito. Ang anak ng Diyos kasi dito binigyan, no, ang ito pong mga tupa na mga anak ng Diyos, binibigyan po ng walang hanggang buhay. Yung binata na yon nagtanong pa lang kung paano makakamit ang buhay na walang hanggan. Sinabi ng Panginoong Jesucristo kasi ito, may isang talata na nagsasabi na nanunubok lang yon. Sinusubok ang Panginoong Jesucristo. Sinagot siya na ano ba sinasabi sa kautusan? Ang sabi niya, nasunod daw niya yon.
O ngayon, binigyan ng Panginoong Jesucristo ng practical para malaman natin kasi pwede mo namang i-claim na sunod ko. So ngayon, binigyan ng practical ng Panginoong Jesucristo. Sige nga, ibenta mo lahat na yung ari-arian. O, ipamigay mo sa mga tao. Yun ay pag-ibig sa kapwa. Ha? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa lahat ng mga pulubi, sa mga tao. O, ibig sabihin, iniibig mo kapwa mo. Tapos yung sinasabi ni Kristo na sumunod ka sa akin, come and follow me. Yun ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. O, sinunod ba? Anong sabi ng binata? Nasunod ko lahat from my youth up. Pero nung binigyan ng practical na utos ang binata, hindi niya masunod-sunod. He walked away sorrowful kasi marami po siyang ari-arian. Tapos sabi ni Bro Denmar, inaari o tinuturing daw niyang matuwid yun. Ha? Ang bihira. That is not so, mga kaibigan. Now ngayon, napakalinaw po sa ating wala naman siyang natinag doon kasi ang puro po niya mga sinasabi, yung kautusan, matuwid daw ang kautusan, wala naman sa tema yon. Ang tema natin, kung matuwid ba ang isang taong Kristiyanong tunay kung walang kautusan. O, halimbawa, hindi mo alam yung 10 utos pala, yung 10 utos. Hindi mo alam ang 10 utos. Ang sabi pa nga ng apostol dito, Apostol Pablo, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama. Kasi yung mga argumento kanina, pwede ka na bang pumatay dahil wala nang 10 commandments, pwede ka nang pumatay, pwede ka nang magnakaw. Pambihira mga tanong yun. Hindi yun pinag-iisipan. Kasi ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, pag ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, di puro mabuti ang ginagawa nun. Kaya mas mabigat pa yung pag-ibig, Bro Denmar, mas mabigat pa yung pag-ibig kaysa dito sa 10 utos o kautusan, yung Torah. Mas mabigat pa ito. Dahil sabi pa nga, na-quote mo kanina, yung law and the prophets, nakabitin lang the law and the prophets doon sa chief and second commandments, love God, love your neighbor. Nakabitin lang, bakit doon kayo sa nakabitin? Bakit hindi kayo doon sa pinagbitinan? Ha? Kung nakabitin lang pala yung 10 commandments ninyo, mas mataas pa yung pag-ibig sa kapwa at saka sa Diyos. Kaya nga ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Kung ang iyong sunod-sunod ay pag-ibig, ay hindi mo na kailangan ng 10 utos, Bro Denmar. Hindi mo kailangan ng 10 utos. Sabi niya, sasamba na raw ng dibulto. Halimbawa ito, hindi mo na alaman Ang sabi kasi sa John chapter 5 verse number 17, sabi niyang Panginoong Jesucristo, ang Ama ay gumagawa, kaya ako ay gumagawa. Ang mga Kristiyano, puro gawa. Bakit ako sasamba sa Diyos-Diyosan? Wala namang utos ang Panginoong Jesucristo na sasambahin o sasamba ako. Kasi kami po ay namumuhay kung ano po ang iniutos sa amin ng Panginoong Jesucristo. Kaya lang, wala kang mababasa na ang Panginoong Jesucristo at mga apostol sinabi, keep the 10 commandments, keep the Sabbath. Wala nga Zero. Kaya ipinapasok mo yung 10 commandments para masakop yung Sabbath. Wala nang sinasabi ang Panginoon Jesucristo patungkol dyan na i-keep the Sabbath, keep the 10 commandments. Wala ho. Ang problema, yung commandments na entole, ginawa yung 10 commandments na wala namang 10. Kaya isang panluloko po yan, Bro Denmar. Ang 10 commandments dapat merong deka. 10, deka. Tapos entole, entolas. Dekas entolas siguro yan pagka Greko at subject nominative. Pero makikita nyo po na hindi po 10 commandments pinagsasabi doon. Yung mga binabasa ng dito, for example, yung 1 John, wala hong 10 commandments sa 1 John. Pero may commandments ang Panginoon Jesucristo. Ano nga ba yun? 24. At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kanya at siya sa kanya. Okay, dito sa verse 23, anong sinasabi? Ito ang kaniyang utos. Ayan na manampalataya. Wala namang sinabi 10 commandments na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak at tayo'y mga ibigan. Ito yung sinasabi ni Juan. Huwag nating pangunahan, huwag nating dagdagan. Walang 10 commandments po sa mga sulat ni Juan. Kung commandments lang, entole. Pero kung 10 commandments, dapat merong deka yun, 10. Hindi katulad sa Old Testament na talagang may 10 commandments doon kay Moises. Kaya, pakikita nyo po, kung ikaw ay sumusunod pa rin sa 10 utos o yun yung ginawa mong batayan, dito ka, yamang nalalaman, ito tatanong natin mamaya, yamang nalalaman natin na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Kaya tatanungin natin kung matuwid na ba ang ating kaibigan.
Kasi po, tayo po ay matuwid na dahil minatuwid tayo ng Diyos at hindi po tayo walang kautusan, manggugulo. Ito yung mga ginawa ng kautusan, ito mga walang kautusan, manggugulo. Kaya maraming salamat at natindigan po natin. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. So dako tayo sa pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Set ko lang yung time mo, bro, 7 minutes. Okay, your time Wait lang. Wait lang. Ito pa na-open yung presentation ko eh. Okay. Proceed, bro. First question. Inaamin mo ba red herring yung sinasabi mo? Kasi yun nandito sa PowerPoint ko, ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Inaamin mo ba red herring yung sinasabi mo at inilalagay mo lang yung hindi ko salita sa bibig ko? Yes or no? No, talagang letra por letra sinabi mo, sinulat ko yan. Ang katuparan ng kautusan ay pag-ibig. Yun ang sinabi mo. 2 beses yun. Kaya i-reply mo pa ito. Next question. Ngayon ano yun Okay. Ngayon, ito ang susunod kong tanong. Okay. Agree ka ba sa sinabi ni Apostol Pablo, no? Agree ka ba sa sinabi ni Apostol Pablo na Roma 2:12 hanggang 13 na ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Agree ka ba dito? Yes or no? Yes, agree ako. Talaga nakasulat yan eh. Ang nagsisitalima. Ang problema, ikaw umamin ka kanina, hindi mo perfectly masunod yon. Kaya kailangan mo ng Kristo. Parehas tayo ng stand. Problema, hindi tayo tumatalima. Palagi tayong lumalabag, nakalabag. Lalo na nung hindi pa tayo mananampalataya, lumalabag tayo. Kaya hindi tayo papasok. Lahat ng tao hindi papasok dyan sa Roma 2. Kasi introduction pa lang yan ng gospel ng Apostol Pablo. Sa madaling salita, kailangan sumunod sa kautusan para ikaw ay aariing ganap bilang pamantayan ng Diyos ng katwiran ayon kay Apostol Pablo sa talata. Yes or no? Yes, perfectly. Nung wala pang Kristo. Kasi nga Roma 2 pa lang yan eh. Dapat basahin mo, ituloy mo yung Roma. Kasi po, yung tumutukoy po yan sa mga walang kautusan eh. Pag ituloy mo yan hanggang 15. Pero pagka perfectly, pero hindi perfect, ikaw umaamin ka, hindi naman perfect eh. Kaya pag ma-perfect mo yan, pwede. Okay. Ngayon, no? Okay. Ngayon, no? So, tinatanggap mo rin yung mga talata na binasa ko kanina na ang kautusan ay siyang pamantayan ng paghatol ng Diyos kung ang isang tao ay matuwid o hindi. Tinatanggap mo ba yan? Katulad ng Santiago 2:12, yung Ecclesiastes 12:13 hanggang 14. Tinatanggap mo ba? Yes or no? Tinatanggap ko po yan, yes, sa mga hindi ligtas. Kasi yung mga tinutukoy dyan, paghatulan. Ang mga ligtas kasi hindi nahahatulan, hindi na ang mga Kristiyano eh. Roma 8:1, wala nang anumang hatol. Kaya yung hahatulan, pamantayan ng paghatol, 10 utos, para yun sa mga hahatulan, mga hindi ligtas. Saan ka ngayon? Sa ligtas o hindi ligtas? Ang tunay na Kristiyano ay ligtas. Next question. Okay. Next question. Ibig sabihin, ang kautusan ay siyang ayon sa mga talatang ito na iyong tinatanggap ay siyang pamantayan para masabi na ang isang tao ay matuwid o hindi. Yes or no? No, hindi ho. Ang matuwid o hindi sa pamantayan ng mga Kristiyano ay yung pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, kagaya ni Abraham. Pero itong mga hindi ligtas, yon ang pamantayan doon, yung kautusan talaga. Dahil makikita mo, makasalanan ka talaga. Roma 3:19. Okay. Next question. Dito sa inyong Baptist Confession of Faith, maliwanag dito sa 1689 Baptist Confession of Faith, Article 19, Paragraph 2.
The perfect rule of righteousness is after the fall and was delivered by God upon Moses, no, in 10 commandments. Tinatanggap mo ba na ang 10 utos ay perfect rule of righteousness? Yes or no? Yes nga, bago kay Kristo. Yun naman ang sinusunod bago sa Panginoong Jesucristo. Yun nga tinatawag na schoolmaster. Pero pagka madala ka na kay Kristo, hindi na yan. Kasi meron na pong kautusan ni Kristo na pag-ibig. Ang pag-ibig isang katuparan ng kautusan. Kaya magkaiba kasi dalawang tao dito ligtas o hindi ligtas. Palaging dito ka sa hindi ligtas. Yung ligtas ba lalabag o susunod? Susunod sa kautusan ni Kristo, hindi sa 10 Commandments. Kasi mas mataas yung pag-ibig kaysa Law and the Prophets. Nakabitin lang doon yung Law and the Prophets sa pag-ibig. Dito kami sa pag-ibig. So kung hindi ka nasusunod sa 10 utos, pwede ka nang gumawa ng rebulto, yes or no? No nga, kasi nga walang utos si Kristo na gumawa. Wala pong utos. Tapos yung utos na ibigin mo ang Diyos, hindi ka makagawa doon. So dahil hindi ka inuutosang gumawa ng rebulto, wag mong gawin. Hindi dahil binawalan ka, kasi kami po ay hindi po binawalan kasi nga mga matuwid na minatuwid na ng Diyos. Yung paggalang ba sa mga magulang, iniutos din ni Jesus, yes or no? Yes, sa pamamagitan ng Apostol Pablo, yung honor your father and mother. Hindi po yung 10 Commandments. Kaya kung ano yung iniutos ng mga apostol, Panginoong Jesucristo, yun ang sundin mo. Hindi naman siya nag-utos na sundin mo yung 10 Commandments. Wala doon. Keep the Sabbath. Wala doon. Kaya yung sa madaling wait lang. Next question. Last 1 minute. Sa madaling salita, eto. Sige, last 1 minute na, no? Okay. Sabi dito, yung mga true believers sa inyong Baptist Confession of Faith, no? True believers na to, true believers. Maliwanag ito. Paragraph 6, no? Ang rule of life nila, informing them of the will of God and their duty, directs and binds them to work accordingly. Ang sabi dito, perfection of obedience. Saan? Nandyan din sa law. Ayan because the law encourages us one and deters from the other. So ito bang pahayag ninyo, tinatanggap mo na para sa true believers, no, ay rule of life nila yung sumunod sa kautusan? Tinatanggap ko po pagka kautusan ni Kristo, hindi 10 Commandments. Pagka 10 Commandments po ang sinasabi, mali po yon kasi nga walang utos na gano'n, wala kang mababasa doon. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa kanyang presentation. Pero bago yung rebuttal niya, shoutout muna sa ating nasa live kay Nicholas M.I. Sabi niya, congrats, hindi nakapunto si Denmar na boy kamote. Shoutout din kay Jeramil, Pastor Jeramil, bro Denmar, lipat ka na sa OSAS, try mo lang. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, keep debating the SDA Pastor RA. Kailangan nilang marinig parate ang mga paliwanag at sagot mo sa mga tanong. Shoutout din kay David Dulya, pambihirang magtanong ang Denmar na to, sabog doktrina niya. Shoutout din kay Charlito Ramos, good Pastor Rayan. Shoutout din kay Sabinorio, ang 10C ba ay hindi utos ng Diyos? Shoutout din mga kapatid kay Cian Bards, past, present, future, di alam ni Denmar gamitin ang verse. Sabi ni Richard Burden Velarde, Pastor Rayan, Revelation 40 verse 12. Shoutout din mga kapatid kay Bern Labe. God bless bro Denmar, litaw na litaw ang katotohanan ang dinala ng SDA Church. Shoutout din kay Kuwagaro Teos, clear yung topic patutunayan kung matuwid ang pamumuhay ng mga Kristiyano kahit walang 10 utos. At shoutout din kay Jose Bayre, umamin lagi tapos na si Puentes. Shoutout din mga kapatid kay Joshua, sabi niya kaya lost salvation itong SDA. Shoutout din kay Charlito Ramos, kumbati Pastor Rayan. At dito din kapatid kay Emmy Alfonso, di maipit, kalinaw naman sagot ni Brother Puentes RA.
Shoutout din kay Kuwagaro. Ay, ito yung kanina. Okay, Pastor R.A. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at rebuttal ito ni Negative. Tingnan ko muna. Ayan, naka-share screen. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Okay. No? Punta po tayo dito sa kanilang 1689 Baptist Confession of Faith. Itinatanggi ni Brother Ian na ating kaibigan na ang context ng paragraph 19 ay yung 10 Commandments. Pastor Ian, ang nag-drop po ng 1689 Baptist Confession ay mga covenantal theologians na naniniwala sa 10 utos. Katulad ni John MacArthur, no? Ngayon, ito, no? Maliwanag ang usapin sa mga paragraph ng 1689 Baptist Confession of Faith. Ano ang sabi ng mga Baptist? Ang sabi nila, the same law was written in the hearts of men, continued to be a perfect rule of righteousness after the fall. Ang sabi niya, wala ng 10 utos. Dito, sabi, continued to be a perfect rule of righteousness. No? Ang alin? 10 Commandments. Di ba? Tinatanggal niya yung kautusan eh. No? Ngayon, nung tinanong ko siya, yung bang paggalang sa magulang, kinuot din ni Pablo doon sa matandang tipan. Hindi daw, kautusan daw yun ni Kristo. Aba, hindi mo alam yung kautusan ni Kristo ay kanyang hinuha doon sa doon sa Torah. Kasi yun nga yung kanyang gaganapin. Ano ka ba naman, pasurian? Babalikan natin yung talata. Ano sabi? No? Huwag din yung isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. No? Kundi upang tuparin. Hindi daw mawawala ang isang tuldok o kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. No? Tapos sa kanya mawawala. Wala nang 10 utos. Tandaan niyo maliwanag ang topic. Walang 10 utos. Hindi daw siya gagawa ng rebulto pero walang 10 utos. Wala naman siya nabasa, letra por letra, sinabi ni Jesus, huwag kang gagawa ng rebulto. Saan mo nabasa yung huwag kang gagawa ng rebulto? In the New Testament. Ba? Ngayon. Ito pa. No? So, dahil ang context ng Baptist Confession of Faith ay 10 Commandments, ang rule of life ng mga true believers, justified, sabi diyan, justified or condemned, maliligtas o hindi. Ang rule of life nila sumunod. Saan? Sa 10 utos. Perfect obedience. Yan ang sinasabi ng kanilang Baptist Confession. No? Yan pala yung covenant of works. No? The law as a covenant of works. No? Kaya maliwanag doon sa Roma 3:31 no? Nung tayo ba ay nagkaroon ng biyaya, no? Ay walang bisa na natin ng kautusan, hindi, pinagtitibay pa nga natin. Kay pasurian, wala na. Kay Pablo, pinagtitibay pa ang 10 utos. Kay pasurian, wala na. Yun ang problema. Kaya sabi dito sa paragraph 5, no? The moral law, ano ba yung moral law, Pastor Ian? 10 Commandments. Forever bind. Ano yung sabi forever binding? As well to justify persons. Doon sa mga naligtas, binding pa rin ang 10 utos ayon sa Baptist Confession of Faith. Kaya dito sa debate ito, talo ka.
Kasi mismong confession of faith ninyo, umaamin ang moral law o ang 10 utos forever binding maging sa mga justified persons, sa mga naligtas. Paano yan? Di gibana. Ano man yung sabihin mo ngayon, gibana lahat yan. Ngayon, tuturuan kita ng Greek. Ayon dito sa Strong's Greek Concordance G1785. Ito sabi, commandment. Ano ba yung entole? Ayun nakalagay, entole. N is with upon or telo, means accomplish, to charge, to command. So, entole, ito ha. Lagyan natin ng pula. Commandment. Commandment. Ayan, nakalagay dyan ha. Commandment. So, yung commandment na yan, okay. So, si commandment, sabi diyan, ano ulit natin, balakin natin ulit. Okay? So, si commandment, ano sabi? A law, an edict, a statute, ano ba sabi? A mandate, an order, to injunction given by authority, to charge, to precept, a divine command, especially one of the 10 commandments of the Old Testament. Ano pa? Usually from God, most often reference to God's will as revealed in the laws of Pentateuch. In the Bible, commandments entole refers to order of adjurations. Saan daw? The plural predominantly refers to mosaic laws. Yung entole ba ay 10 utos according sa concordance? Yes. Hindi wasak na naman. Wasak. Kaya yung sinasabi niya, yung binatang mayaman ba ay aariin kong ganap. Sabi niya, ariin ko bang ganap yung lalaking mayaman? Ano po sabi nung talatang Roma 2? Balikan po natin yung Roma 2. Ano po ba ang thank you. Ano po ba ang usapin doon sa Mateo 19? Lumapit yung binatang mayaman. Sabi niya, ano po ang gagawin ko upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Hindi ho pwedeng maligtas ang isang tao kung siya'y makasalanan. Dahil mga kapatid, ang requirement ng kautusan, gaya nga ho ng ipinahahayag ng aking kapatid na si Leonard, perfect obedience. Yun po ang pamantayan ng Diyos. Kaya sabi dito, ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing magaganap. Yung binata ba nakatupad sa 10 utos? Yes. Sabi niya, nagawa ko na yan. Meron pa bang iba? Sa madaling salita, inaaring ganap na siya ayon kay Apostol Pablo. Kaya nga, nilagyan ko po ng highlight ang lahat na nagkasala dyan, ang lahat na nagkasala na siya nagsitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Yan. Ngayon, hindi pinapansin ito ni Pastor Ian Gusto kong pansinin mo ito, Pastor Ian. Huwag ka namang masyadong isnabero, Dahil ang ating topic, patutunayan mo, matuwid ang isang tao, kahit walang 10 utos. Sa korte, Pastor Ian, marunong ka ba sa korte, sa judiciary? Anong kautusan ang gagamitin upang ihayag kung ang isang tao ay matuwid o hindi? Ang batayan ho ay Constitution ng Pilipinas. Ano naman ang batayan para ang isang tao ituring na matuwid sa harapan ng Panginoon? Yun ay ang 10 utos, na siyang naglalarawan sa karakter ng Diyos. Kaya't ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, at ang kautusan ay matuwid at mabuti. So, ito ay pamantayan ng pagiging matuwid. Kaya sabi dito,
Brother Rian, no? Kung ating iniibig at kinikilala siya, tinutupad natin ang kanyang utos. Kasi yung mga hindi tumutupad sa kanyang utos, unang Juan 2:4, nung nagsasabi, nakikilala ko siya, pero hindi gumagawa ng aking mga utos, siya'y sinungaling at walang katotohanan sa kanya. No? Bagkos ano pa, siya'y alagad ng diablo. Bakit? Ang diablo ho, galit sa kautusan. Galit sa sumusunod sa 10 utos, Apokalipsis 12 hanggang 17. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative at ako tayo sa ating 7 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Pastor Rian ng Baptist, 7 minutes para sa iyo. Your time start now. Alright, muna kong katanungan, Bro Denmar. Kung ang mga Kristiyano, for example, ako, gagawin kong batayan yung utos na ibigin ang Diyos, ibigin mo ang kapwa. Anong masamang gawa ang magagawa ko doon? Wala, kasi tutupad ka sa utos eh. Wala. Pero kung lalabagin mo, yung pag-ibig na yon, papatay ka ng tao. Pag nanakawan mo yung tao, sasamba ka sa ribulto, no? Iwawalang hiya mo yung mga magulang mo, yun pa rin po yung 10 utos po yun. Okay, next question. Okay, next question. Ibig mong sabihin, dahil wala akong magagawang masama, so therefore, matuwid po ang aking pamumuhay kung sundin ko po yung 2 utos, ibigin ang kapwa, ibigin ang Diyos. Yes or no? Magiging matuwid ka kung susundin mo yung 2 kautusan na siyang nagsasum up, summary ng 10 utos. Huwag niyo po puputulin yung sagot ko ha. Nag-guess ako pero yung 2 utos na yun, sum up yun ng 10. Yan. 1 to 4. Next question. Pag-ibig sa Diyos. Okay. Sinasabi mo, parami mong sinasabi na sinasabi kong wala ng 10 utos per se, period. Kailan ko po sinabi yon na wala na yung 10 utos, period? Ito po ang paksa natin. Patutunayan nyo na ang mga Kristiyano ay magiging matuwid sa pamumuhay kahit walang 10 utos. Yun po ang inyong paksa eh. Walang 10 utos. Next question. Next question. Alright. Ang tinutukoy po dyan, Kristiyano, lahat bang tao Kristiyano? Yes or no? Hindi lahat. No, pero ikaw mismo, Pastor Rian, huwag mong sabihin na hindi ka Kristiyano kasi kahit sa inyong Baptist Confessional Faith, no, ng 1689, the moral law is binding forever even in the justified persons. Next question. Okay, next question. Ayun bang sinasabi ko po na, agree ka ba sa akin? Kasi po ang aral po namin, meron pang 10 utos para sa mga hindi paligtas o hindi pa Kristiyano. Sangayon ka ba sa akin doon? Yes or no? I know. Dahil ang topic nyo po, ang sabi nyo, wala nang 10 utos. Tapos ngayon meron na. Ano po ba talaga, kuya? Magulo eh. No? Sa inyong paksa, wala. Sa sinasabi nyo ngayon, meron na. Congratulations, improvement po yan. Next question. Again, uulitin ko po, yung bang aking tema patungkol sa mga Kristiyano o sa lahat ng tao? Okay, kayo nagsabi, mga Kristiyano. Kaya nga sabi sa 1689, Baptist Confession of Faith, no, the moral law is binding forever even to the justified persons. Okay. Sino justified? Christians po yun. Next question. Next question. Naguguluhan ka pa ba kung sasabihin kong wala ng 10 utos sa mga Kristiyano, meron pa sa mga hindi Kristiyano? Magulo pa ba yon para sa'yo? Yes, magulo ho. Kasi sa una nyo hong pahayag, wala. Mamaya meron na. Nagsusuntukan po yan parang Pacquiao Barrios. No? Hindi ho pwede na meron tapos mamaya wala. Dapat consistent. Kung wala, wala. Kung meron, meron. Next question. Next question. Ano ba inaari mong Kristiyano, bro? Yung may buhay na walang hanggan o yung wala pa?
Yung may buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya sabi dun sa Mateo 19:17, kung nais mo pumasok sa buhay na walang hanggan, ingatan mo ang utos. Para sa'yo, wala na utos. Kay Pablo, meron pa. Ang sabi, pinagtitibay natin ang kautusan. Next question. Roma 3:31. So sabi mo, yung may buhay na walang hanggan. Ikaw ba may buhay na walang hanggan ka na ba? Yes, pero conditional. Kasi may free will ako. Pwede ako bumitaw. Hindi ako katulad din yung osas na kahit pumatay, magnakaw at gumawa ng masama, ligtas pa rin. Sabi nga ni Pastor Jeramel, nakahiwalay kay Kristo, ligtas pa rin. Ano ba namang klaseng doktrina yan? Okay, so tinuturing mo na may buhay na walang hanggan yung binatang nagtanong, paano makatanggap ng buhay na walang hanggan? Yes or no? Yes! Si Kristo mismo nagsabi, kung nais mong pumasok sa buhay na walang hanggan, ingatan mo ang utos. Ano sabi ng binatang mayaman? Nagawa ko na yan. Sa madaling salita, patunay yun na siya'y mayroon ng buhay na walang ganda na susunod niya na ang 10 utos perfectly. At wala rin sinabi sa talata na hindi siya ligtas. Next question. Ayon po sa unang Timoteo 1:9, yamang nalalamang ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa walang kautusan. Saan mo tinuturing na kabilang ka dito? Dito sa taong matuwid o dito sa walang kautusan? Pareho. Dahil ang Kristiyano, bagaman siya ay matuwid sa harapan ng Panginoon dahil kay Kristo, nag-i-struggle pa rin siya sa kasalanan. Hindi tayo perfect katulad ni Leonard na sinless. Kaya nandyan po ang kautusan para ituro tayo kay Kristo. Last 50 seconds. Saang talata po na sinabi ng mga apostolo kaya ng Panginoong Jesucristo na yung 10 utos ay ibinigay para maging matuwid ang tao? Saang talata yon? Okay, John chapter 14 verse 15. Kung ako yung inibig, sundin mo ang aking utos. Maliwanag yun. Kung ating tinutupad ang kanyang kautusan, ay nakikilala natin siya, sabi ni Juan, Sabi po yan ni Juan sa kanyang sulat. So maliwanag ang batayan na pagkakakilala sa Panginoon ay yung pagtupad sa 10 utos. Okay, next question. Na-fulfill ba ng Panginoong Jesucristo yung law and the prophets nung naparito siya? Na-fulfill, yes or no? Ay yes! Kaya nga dapat, kung ang puno sumusunod, ganun din ang sanga sumusunod. Kasi baka mamaya, tanggalin ka ni Jesus at igatong ka sa apoy. Kaya yan, John 15 verse 6. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate at dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Napaka-alive yung ating comment box ngayon mga kapatid. Meron tayong halos 300 comments ngayon mga kapatid. Pasensya na dahil hindi ko mababasa yung mga comment nyo. So shoutout kay Nicholas. Sabi niya, saan kaya nakuha ni Denmar yung meron siyang eternal life? Pero temporary ang tanong, may eternal bang napuputol? Ito din kay Jeramil, ngayon may eternal life na si Denmar pero I don't know raw kung ligtas siya. Hehehe. Sabi naman ni Erwin de la Cruz, Noel, wala akong doktrina na kami lang ang true church. Ayan. Jeffrey Opong, hindi kay Kristo itong mga Dominguistang pastor. Kasi hindi susunod ang aral ni Kristo, hindi sinusunod ang aral ni Kristo na ituro ang mga kautusan lalo na sa 10 Commandments. Mateo 5:18 verse 19. Sabi naman ni Charlito Ramos, yun si Adan at Eva, hindi tinupad ang isang utos, hindi ba sila ligtas or imperno ba sila? Ito din kay Kuwagaro Teos, sabi ng binata, paano ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi naman ni Warjo Nipo, Pastor Fuentes, dapat ang Biblia walang contradiction. Ayon sa Mateo 19:17-19, si Christ nagpayo at nagutos sa binata na tuparin ang 10 utos. Pero ayon sa turo nyo, wala ang 10 utos. Ayan, mahaba yung comment niya. Ito din kay Prince Harmony, hahaha, ano ba naman yan? At
Erwin de la Cruz, sabi niya, mga mahal na kapatid, makinig po kayo. Hindi po talaga totoo na wala ang 10 utos. Nandito pa po ito at umiiral hanggang Judgment Day dahil sinabi ng Panginoon sa Mateo 5:17 to 19, pero ang dapat nating maunawaan, kanino nakalaan ang 10 Commandments, kaya ito umiiral pa ngayon. Yes, ang sagot ay nasa 1 Timothy 1 verse 9 para sa mga masama o unbeliever o unjust. Sino yon? Yes, mga SDA, dahil hindi pa sila ligtas at hindi totoong Kristo ang dala-dala nila. Ito din kay Doymi Solante, gusto pa pala nitong pumunta sa impyerno. At shoutout din mga kapatid dito kay natin sa taas. Ayan. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion at mauuna dito si Brother Denmar Santiago ng SDA at bilang negatibo sa ating paksa mga kapatid na kung matuwid ang pamumuhay ng Kristiyano kahit walang 10 utos. Bilang negatibo, Brother Denmar Santiago, your time start. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, nais po ng Diablo, ng Satanas, na alisin ang 10 utos. Gaya ho ng nais ni Pastor Rian Puentes, wala nang 10 utos sa mga Kristiyano. No? So, kaibigan kita, Pastor, pero talaga, may sinasabi sa Biblia, 1:8:44, ikaw ay sa ama mong Diablo. Bakit? Kasi ang Diablo galit sa kautusan. Nais niyang alisin ang 10 utos dahil nagagalit siya sa Diyos at nais niyang alisin ang patibayan ng luklukan ng Diyos para siya ang uupo sa trono ng Panginoon. Awit verse 89, verse 14. No? So, awit 89, verse 14. At ang kautusan din ay nais ding alisin ni Satanas, no? Dahil ito ay pamantayan ng kanyang karakter, no? At ng kanyang katwiran. Sabi nga, ang kautusan ay banal, matuwid, mabuti. No? So, yun ho, no? At nais din ni Satanas alisin ang kautusan sapagkat ang kautusan ay magdadala sa atin kay Jesus. Galatia 3:24. Ayaw ni Satanas ng 10 utos kasi gusto niya sa kanya tayo. Pero dahil ang kautusan, tinutulungan tayo na mapunta kay Jesus, no? Napakahalaga hong sundin ang kautusan. No? Kaya ang kautusan, ayan ay kapagtatamo ng buhay na walang hanggan, sabi sa Mateo 19:17. No? At ang Satanas din ay galit din sa sumusunod sa 10 utos. Apokalipsis talatang 12, versikulo 17. No? Kaya gustong-gustong alisin ng Satanas yan. Kasi ang kautusan ay siyang palatandaan. No? Specifically, ang Sabat, palatandaan na ang isang tunay na iglesia, na sa debate natin bukas, ay makikitaan ng panginginim ng Sabat. No? At gayon din mga kapatid, galit din si Satanas sa 10 utos, no? Dahil ang 10 utos ay katuparan. No? Siya ay, ang pag-ibig ay natutupad. No? Kumbaga, sabi doon sa Roma 13, no? Yung 4 na utos, pag-ibig sa Diyos, yung huwag kang gagawa ng rebulto, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, mangiling ka ng Sabat, no? Huwag mong gagamitin ang pangalan ni Jehovah sa walang kabuluhan, at yun natitira, yan po ay pag-ibig sa kapwa. No? Kaya hindi mo talaga tayo lalabag sa pag-ibig dahil yung 10 utos, mapeperpekto natin. Ang esensya ng pag-ibig ay ang esensya ng kautusan ay pag-ibig, no? Kumbaga hindi tayo gagawa ng bagay na ito, kaya nga sabi huwag mong gawin kasi ikaw ay umiibig. Yan. So kapag ikaw ay nag-iibig, halimbawa si Pastor Rian may asawa na siya,
Pagka sinabi ng asawa niya, huwag kang lilingon sa ibang babae. Ibig sabihin, kasi dahil mahal mo, yung asawa mo, hindi ka lilingon. Oh, gano'n ho yun. No? Kaya ho, ang hindi ho naintindihan ni Pastor Ian, yung sa theology, alam ko naman, nag-aral ka ng theology, no? Yung tinatawag nating actualities, no? Ang 10 utos, sabi nga ni Brother Albert, ang 10 utos ay nandiyan pa rin. No? Siya pinatutunayan ng Baptist Confession of Faith na ang 10 Commandments o yung moral law ay binding pa rin even to the justified persons. 1689 Baptist Confession of Faith. Sa madaling salita, si Pastor Ian, tutol po sa confessional nila noong 1689. No? O, huwag ka na mag-baptist. Magkatoliko na lang, sumamba ka sa rebulto, no? Gumawa ka ng rebulto, yun ang gawin mo. Kasi wala nang 10 utos. No? So, ganun yun, Pastor Ian. No? So, dito, talo ka talaga. Bakit? Kasi yung 1689 Confession of Faith pa lang, doon pa lamang, ay winasak na nito ang buong paninindigan mo sa debating ito. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. At syempre, dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative, mga kapatid. Sa kanyang pinatutunayan dito, teka ha? Okay, sa kanyang pinatutunayan, mga kapatid, sa topic na kung matuwid ang pamumuhay ng mga Kristiyano kahit walang 10 utos. Pastor Ian ng Baptist, your time start. Alright, so Brother Mar, yung una sa lahat, no, yung sa Diablo, yung John 8:44, ito yung sinasabi ng 2 Korinto 4:2. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Ito yung ginawa mo ngayon sa ating debate. Kasi nga, una sa lahat, wala ka namang napapatunayan. Una, nagsisinungaling ka sa akin. Sa sinasabi ko na wala ng 10 utos, hindi ko po yun sinasabi. Ang sinasabi ko po, may 10 utos pa sa mga hindi paligtas. Umaamin ka naman Meron 2 klaseng tao, Kristiyano, tunay na Kristiyano, ligtas o hindi ligtas. Bakit ka naguguluhan? May 10 utos na batayan para sa hatulan yung mga hindi ligtas. Meron namang kautusan ni Kristo para sa mga ligtas, hindi yung 10 utos. Paano maguguluhan ka kung gano'n? Una sa lahat, naguguluhan po kayo dahil hindi mo alam ang distinction ng ligtas o hindi ligtas. Kagaya ng sinabi mo kanina na doon po sa tinanong ko siya kanina, mga kaibigan, kung saan ba siya dito, itinuturing niya sarili niya, saan ba siya dito? Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient. Alin ka dito? Saan ka dito? Sabi niya, both. Dito daw siya, both daw siya. Sa logic, Bro Denmar, the law of non-contradiction, 2 contradiction yan, righteous man at saka lawless, disobedient. Tapos sasabihin mo, both. So, mahirap po natindigan yung aral mo. Ngayon, umamin po siya, mga kaibigan, no? Kasi hindi naman po ang tema dito kung may 10 utos pa, meron pa, wala, hindi po yan ang tema. Ang tema, umamin po ang ating kaibigan, kaya umalis ka na dyan po sa SDA, bro. Umamin ka, sabi ko, kung ang aking batayan ay ibigin ng Diyos, ibigin ang kapwa ko, anong masamang gawa ang magagawa ko? Sabi mo, wala. So ngayon, dahil wala, inaariin mo bang matuwid yun? Oo, matuwid daw pagka susundin ko yung 2 utos. Kaya you are handling the word of God deceitfully kasi po sa Roma 13, ang utos dito ibigin. Ang lahat ng kautusan, no? Ang lahat ng kautusan daw ay nauuwi sa isa. Sabi it is briefly comprehended saying, thou shalt love thy neighbor. Bakit dito ka pa sa napakarami? Merong isa na ayon sa iyo, wala palang masamang gawa na magagawa ko kung ang batayan ko yung pag-ibig, ibigin. Ito naman, mga kaibigan, no? Para sa kalaman nyo, mga SDA, kaya mali yung aral ninyo dahil
pagka iibigin mo yung kapwa mo ang Diyos, hindi mo magagawa yung mga masasamang bagay. O ngayon, wag niyong paratangan na pagka walang 10 commandments, masama. Hindi ho, maliho kayo. Dahil nga, again, umaamin si Bro Denmar na pagka batayan mo pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, wala kang masamang magagawa. Walang masama dahil ang pag-ibig, hindi yun gumagawa ng masama sa kapwa. Ay, napakalinaw yan mga kaibigan. Kaya ang sinusunod namin pag-ibig. Na ngayon, ang inyong 10 utos, puro wag gagawa, wag mangangalunya, wag mangnakaw, puro wag wala kang magagawa doon. Pero ang pag-ibig, Bro Denmar, ibigin mo ang iyong kapwa. Una, hindi mo siya magagawa ng masama, hindi mo siya papatayin, hindi mo siya pagnakawan, hindi ka, walang masamang gawa mo dahil magagawa mo sa kanya, dahil inibig mo siya, pero meron kang magagawa. Dahil sa pag-ibig, pwede mo siyang bigyan, pwede mo siyang tulungan, meron kang magagawa sa kanya. Ang problema sa inyo, puro kayo wag. Di maglukmog ka lang sa bahay mo, o wala ka nang nagawang masama sa yun yung 10 commandments, puro wag. Wala kang magagawa doon. Pero sa pag-ibig, meron kang magagawa. Pwede kang magbigay, pwede kang tumulong. Kaya mas mataas pa yung pag-ibig Tapos aariin mong Kristiyano o tinuturing mo na Kristiyano yung, sabi pa nga niya, ano bang gagawin niya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi mo, merong buhay na walang hanggan na yon, Kristiyano na yon. Ang bira yung mga sagot mo, wala siya sa tamang wala sa hulog. Tapos sasabihin mo pa, meron kang buhay na walang hanggan, pero may free will ka. Hindi pala buhay na walang hanggan. Yung buhay na natanggap mo, putol-putol. One day pag lalayo ka po, mapuputol yun. Hindi yun buhay na walang hanggan. Mali po yun. Kaya dito, malilinaw po na ang kautusan talaga, umamin po ang ating kaibigan na pag-ibig ang susundin, wala kang masamang magagawa. Therefore, matuwid po ang pamumuhay ng mga Kristiyano. Napakadaling patunayan po mga kaibigan. Maraming salamat na meron po kayo natutunan ngayong gabi na ito. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Baptist and SDA mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga viewers at mga grabing nag-comment. Unahin natin si Pastor Ray. Pasalamat ka muna bro. Nakamute ka, Pastor? Nakamute ka, Pastor? Nakamute. Okay, alright. Okay, una sa lahat, salamat po, bro Denmar sa iyong... Teka. Okay na ba? Parang sige, bro. Okay na? Dinig na, bro, Rush? Yes, bro, dinig. Bro Russia? Okay. Maraming salamat, Bro Denmar, sa oras. Pagpupunlak po, salamat at maayos na kausap din ito. Bro Rush, magandang pag-moderate. Salamat po sa aming mga kapatiran, pastors and members dyan po sa comment section. At lalo na po sa ating mga kaibigang SDA dyan, sana po ay uulit-ulitin niyo po yung dito. And by the way, iniimbitahan ko po yung ating mga viewers, Bro Rush, na patuloy na mag-follow sa Russia TV. At saka yung sa atin po, The Real Baptist Christian Apologia TV, at saka sa ating Facebook, Fuentes RA. Tsaka magla-live din tayo sa TikTok, no? The Under Shepherd account po natin. Mga TikTok dyan, paki-follow naman. Hindi ko rin nabanggit pala, Bro Denmar, na pag-aralan mo yung Baptist Confession of Faith dahil yun po ay Westminster sa Calvinist Reformed Baptist po yun. Ayan lang po yung aking gustong sabihin. Ipapasa ko lang yung link. Okay, thank you so much mga kapatid at mga kaibigan. Okay, at pasalamat din, Bro Denmar. Okay. Una-una, maraming salamat sa ating Panginoon. Ang lahat ng kalwalatian, papuri at parangal ay sa ating Panginoong Diyos. Ang iisang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. No? So maraming pong salamat. Ngayon din sa bumubuo ng Advent Biblical International Ministry, no? Naglilista na tayo ng 200 plus na debate mula nung ako'y Katoliko hanggang ngayon. Ay nagpapasalamat ako sa aking mentor at gayon din sa lahat ng mga kapatiran nating nandiyan na nakasuporta po sa atin. No, maging yung ating elders at pastors na nanonood. Bukas meron pa po tayong back-to-back debate kay Pastor Rayan. Ito naman yung True Church. No? So, panoorin niyo pa rin po yan. At gayon din, pinapasalamatan natin si Pastor Rayan Fuentes
isa sa tinik ng Roman Catholic Church, no? Hindi ko po kasi masyadong inaaway yung Roman Catholic. Kaya si Pastor Fuentes na po ang bibira sa Roman Catholic kasi yung mga Romano Katoliko, no, bagaman sumasamba sa rebulto, mahal natin yan, yung mga kapatiran natin na yan. At gayon din, maraming salamat kay Brother Rasha, ang aming non-SDA manager at pambansang moderator ng Rasha TV at ng Demeters Convention. No? At kayo din mga kapatid, magpopromote rin ako yung aking page na ayon sa Nasusulat Ministry. Inyo pong supportahan yan, yung ating YouTube channel na nakapangalan po sa inyo pong Maliit na Lingkod. At dyan din po sa TikTok, pangalan ko lang din, itatip nyo lang dyan mga kapatid para hindi na ho kayo mahirapan. No? And lastly, yung ating debate kay Brother Jonil Lagradante, no, na justifying sedevacantism, patutunayan nating naputol ang linya ng succession ng kapapahan sa Roma. At gayon din, sa Sabado, ay abangan po ninyo ang debate namin ni James Orenciada ng Original Baptist Faith Defenders. Ang topic, patutunayan niya na yung pagiging born again ay forever o hindi na nawawala. No, so yun lamang at maraming salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Okay, Rasha TV, gusto din magpasalamat mga kapatid sa lahat ng sumusuporta at lahat ng naniniwala pa din sa atin sa pagmomoderate. Mga kapatid, subaybayan nyo yung mga debate pa na upcoming na sabi nga ni Denmar na meron pa silang susunod na topic bukas. Meron pa siyang mga debate, I think 5 topics pa yon at meron pang mga susunod na debate. So, supportahan nyo mga kapatid. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man kasi meron akong nakikitang mga naghahamon sa dalawang ito. I hope tingnan din ni Brother Denmar at saka ni Pastor Rayan kung po pwede silang mag-debate mga kapatid sa akin. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran ng aking platform mga kapatid. Kasama din doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista. Meron kasi ang mga kondisyon mga kapatid personally sa kanila. So please PM me mga kapatid kung gusto niyo lang. Ayan. So please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV. Merong nanonood dyan sa ating YouTube channel. Nakikita ko kayo mga kapatid. Pasensya na dahil hindi ko nababasa yung inyong mga comment. Dito sa Rasha Vista mga kapatid na account ko, dito kayo mag-follow. Huwag na kayong mag-add mga kapatid dahil talagang puno na talaga yung friend list ko. So para tuloy-tuloy lang kayong manood sa mga podcast at debate dito, please follow me mga kapatid. At yun, paki-follow na din yung ating mga debatista. Nandyan naman yung names nila, no? So po pwede or magtanong kayo. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side,
Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.